At ngayong alam na natin ang naranasang lagay ng panahon for this week, silipin naman natin ngayon ang magiging lagay ng panahon for today. At para ihatid sa atin ang ating latest weather information, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, Hari. Alright, Mr. Javier, ano na po ba yung latest status ng low pressure area o LPA na nasa labas ng ating PAR at nagdadala ng trough sa ating bansa? May posibilidad po bang pumasok ang LPA na ito sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, nananatili pa rin itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at base doon sa analysis ng Pag-asa at yung mga datos na nakolekta, ito po hindi papasok sa Philippine Area of Responsibility at ito po bagyang bumababa po yung low pressure area. Alright, magandang balita po yun mga kabayan. Narinig nga po natin, inaasahan po natin na hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan natin na low pressure area sa labas ng ating bansa. At sa ibang usapan naman, Mr. Javier, muling lumakas ang northeast monsoon at nararamdaman na po natin muli ang epekto nito sa Luzon at Visayas. Kagaya nga po ngayon, malamig ang ating gising na naranasan, no? And having said that, bumaba na po ba ulit yung mga temperaturang ating naitala? Ano po ba yung top 5 lowest temperature na nai-record natin kahapon? Ang top 5 lowest temperature na naitala natin kahapon, yung pong Baguio City, nasa 11.9 degrees Celsius, yung Lawag, 17.5 degrees Celsius, yung Bigan, 18.7 degrees Celsius, yung Basco, 18.8 degrees Celsius, at Tuguegarao, 19 degrees Celsius, at yung Science Garden, 19 degrees Celsius po. Alright, mga kabayan, nakita naman po natin yung mga temperatura sa ating mga television screens, bumaba nga po muli yung mga naitala po natin. Pero paglilinaw nga po ng Pag-asa, asahan po natin na yung mararanasan nating maginaw na panahon ay hindi na magiging sinlamig nung naranasan natin nung nakaraang buwan. Yan po yung noong buwan ng Enero. At sa ibang usapan naman, dagdag kaalaman ngayong umaga, Mr. Javier, umugo nga po yung mga balita na nadiskubre umano ng NASA na may palatandaan umano ng flowing water sa planetang Mars. Alam nating hindi pwedeng tirahan ng planetang ito, pero with these developments, masasabi po ba natin posible ang buhay sa planetang ito? Kaya nga po ba ng atmosphere ng Mars ang pagsusustain ng human, animal, and plant life? Para sa kaalaman, yung pong Mars ay yung pong tinatawag natin na red planet because the planet soil is all red. At meron pong itong thin atmosphere at too thin to easily support life. At ang atmosphere ay 100 times thinner than Earth. Sa pananaliksik ni Lohendra Uja at mga kasama niya noong June 2011, pinag-aralan nila ang images sa 13 sites o lugar. Kuha ng Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars. Ito'y instrumento lola ng NASA Mars Reconnaissance Orbiter at napag-alaman nila na mayroong high concentration ng iron minerals sa halos lahat ng sites o lugar. At paniwala ng mga scientists, yun pong nakita nila sa images are created by water flowing just beneath the Martian surface. At may nakita din silang seasonal dark lines sa mga images. So ang conclusion ng mga scientista, the flow of water, even briny water, anywhere on Mars today will be a major discovery impacting our understandings of present climate change on Mars and possibly potential habitats for life near the surface on modern Mars. Alright, mga kabayan, nakita nga po natin at narinig natin yung sinabi ni Mr. Javier, napakaganda nga pag-aralan nitong mga posibilidad ng buhay sa ibang planeta. At dahil nga po itong mga ganitong mga bagay ay patuloy pa rin sinasaliksik ng ating mga scientists, manatili din tayong nakatutok dito lamang po yan sa ating programa dahil sabay-sabay po nating babantayan ang mga development hinggil sa mga breakthroughs sa larangan po yan ng astronomiya. At ngayon naman po, balik po tayo sa usapin ng ating panahon sa ating bansa, Mr. Javier. Magiging maganda po ba ang weather natin ngayong Sabado? Magiging maganda ba para maglaba o lumabas kasama ang pamilya? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Sa kasalukuyan ng Silangang Kabisayan, ang mga rehiyon ng Cagayan at Cordillera at mga lalawigan ng Ilocos Norte at Aurora ay makararanas ng mahulap na kalangitan na may mahinang pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ang Mindanao naman po ay magiging maulap na may mahina hanggang sa katamtaman pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mahinang pagulan.
Alright, Mr. Javier, ito bilang panghuli na lamang po, no? Kasi nalaman na natin ngayon yung aasahang lagay ng panahon for today. Ano naman po bang lagay ng panahon ang sasalubungin natin sa pagpasok ng panibagong linggo? Paki-explain po sa amin ang nilalaman ng weekly weather outlook ng Pag-asa. Sa susunod na linggo po, ang Quezon Province ay makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Samantala yung Visayas at yung Caraga region naman po ay magiging maulap na may mahina hanggang sa katamtaman pagulan at pagkidlat pagkulog. At yung rest ng ating archipelago, kasama po yung Metro Manila, ay magkakaroon po ng generally fair weather, bunsod po sa isolated na rain showers or thunderstorm po. Alright, maraming salamat po at mga kabayan, nalaman na natin ang aasahang lagay ng panahon for today at ganun din sa mga susunod na araw at yan nga po hinatid sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier.